Okay, this is exactly the same on what we have done last week on the last meeting. Okay, so let me open also the Bootstrap 4.1. Okay, so let's start it. Saan na ba tayo huli? So, ano na lang tayo, review tayo konti sa last week na discussion. So, we discussed last week about grade system. So, grade system again, para lang to hati-hatiin mo lang yung screen mo. So, as per the grade system for Bootstrap, it is maximum of 12 columns. Okay, 12 columns. So in each columns, you can split this one into by groups. So for example, out of 12, pwede mo gawin siyang 3 by 4 or 1 by 1. 1 by 1 is that would be expected to be 12 columns, right? So 3 by 4, so 3 times for 12. So always 12. Huwag nyong sobrahan ng isa or sobrahan pa o susobrahan ng 12 kasi ibababa niya yung sobra sa 12. So laging isipin niyo na maximum columns are 12. So pwede niyo i-split it into different groups. So let's say 1 by 1, so expected na meron tayong 12 na columns. So we say 1, 2, 3 hanggang 12. Now, pwede mo rin gawing 6 by 6 or 5 by 7 like that. So, yan ang grid system. So, ang kagandahan lang sa grid system is the responsive. So, pwede natin iset siya also on different screen size. So, like for example, for uh, large which is LG, kung sa LG is 12 by 1, meaning 12 to, di ba? So, for example, in AMD, gawin ko siyang, hindi, kasi dahil malaki to masyado, so pwede ko siyang gawin 6 by 6. So, 6 by 6. Now, sa AMD, dahil medyo maliit-liit ang screen na to, pwede pa rin. So, 6 by 6, pwede pa, kaya pa to, 6 by 6. Pag small naman, medyo maliit-liit na screen na to, so pwede ko siyang gawing 12. Tapos, ang extra small, gawin ko rin siyang 12. So, para maintindihan lang natin, no, grid system, ang ibig sabihin, for example, hati-hati natin yung screen sa, sa large. So, sabihin natin, masyadong malaki naman. So, ihatiin ko ng dalawa. Now, sa MD, medyo ayos pa naman yung display niya. So, pwede mo pa rin hatiin siya ng dalawa. Yung small, since medyo maliit na rin screen na yan, pwede mo isahin na lang. So, para i-consume niya yung buong screen. So, kaya gawin natin 12. Sa cellphone or sa mobile screen, extra small, so gawin mo siyang 12. Lagi kasi kung hahatiin mo pa yan, napakalit na. Okay? Sana okay malito dito basic pa lang to. So, wag tayo malito. At saka ano yan HTML yan. HTML pa rin tong ano natin. So, study hard lang. So, sa mga gusto talagang matuto ng HTML, pwede nyo talagang aralin to. Okay? Ito yung pinaka importante sa lahat dahil ito yung nakikita ng tao. How it should be presented, that would be how they will kung paano sila mag-react sa application mo. So, impressive is always seen on the beauty, right? So, expression, we say, ganda ng website niya, ganda ng pagka-design niya, ganda ng pagka-layout niya. So, that's the beauty. Now, since that's the beauty, so kailangan natin na aralin natin 'yan, okay? Kailangan natin maintindihan kung paano natin i-design yung website natin.
not only that, marunong kang mag-codes. Katulad ko is magaling ako sa codes. Pagdating naman sa layout, hindi ako magaling. So, siguro yun siguro ang ginawa ng Panginoon na hindi lahat ng talent na sa'yo na lahat. Okay? So, that's why a programmer is always dependent on other team like for the marketing or the graphics designer. Yeah, kasi mga graphics designer talaga magaling siya sa pag sa graphics, no. So, since hindi ako masyadong excel sa graphics, especially sa color codings, nagdedepende ako sa mga kaibigan kong mga graphic artist. So, sila ang tinatanong ko kasi pwede niyo ako bigyan ng ganitong image, ganitong gusto kong mangyari, ganito ang itsura, and ganito ang gusto kong layout. Now, the rest of the codes or the rest of how the application works, ako na bahala diyan kasi doon naman ako nag-excel. Okay? So, like for example, gagawa kayo ng maliit nyo na shop sa Pilipinas, and then gusto nyo na i-monitor yung data while nandito kayo. So, katulad ito na yon ginawa natin, di ba? So, for example, meron ka maliit na shop doon. Tapos nakakonect ito sa database, sa server ng tindahan nyo. So, while nagtitinda yung mga tao mo doon sa Pilipinas, namomonitor mo rin dito. Pag login mo lang, gusto mo makita yung report, makikita mo yung inventory, makikita mo yung sales. So, sa ano na yan, yan ang pinakatulong sa atin in it comes to web application. Kasi ang web application kasi um, dynamic siya no? Pwede natin siya i-design, lahat ng data doon na gusto mo makikita, pwede mo makukuha. Okay? Unlike sa mga static pages or static website, walang pagbabago doon. So meaning parang kung meron ka namang ang best example diyan kung meron kang shop sa Pilipinas, 'di ba? Meron kang tindahan doon. Pero yung website na yun is ano lang siya, parang i-ano mo lang na ito yung website namin, ganun. Pero walang pagbabago ba. So wala kang kung ano yung display mo diyan, access na yun. Yan yung mga static. So dynamic naman is yung mag-log ka tapos may interaction ka. So pwede ka mag-search ng data, pwede ka mag-add ng data, pwede ka mag-data analysis. So yan ang mga dynamic data. So, grid system is malaking tulong yan kung paano natin i-design yung buong screen natin. Like for example, what you have seen now on this screen, we have maximum of 12. Ito, 12 yan. Tapos hinati natin na hinati natin ng dalawa. So, 6 by 6. Okay? Now, this one is a complete row. That's why 12 siya. So, kompleto siya. Okay? Now, ito naman is di ko sure kung naka-grid system to. Kung naka-grid system to, ba't nasa labas siya? So, pwedeng wala siya sa grid system. So, pwede natin tingnan ang codes yan. Ito, so 12 siya sa AMD, pero sa small, 4 lang siya. So, 4 ang size niya sa small. So, itong table na to, in AMD screen, dahil AMD screen lang naman tong hindi naman siya talagang ginamit yung LD nito o LG nito large kasi may center screen lang natin siya. So, pwede siya applicable for the AMD. So, since on the AMD, sabi niya, AMD make it 12. So, sa code natin, 12 siya. Now, sa small, kung gawin mo siyang ipalitin mo yung screen, so uh, that should be 4. So, yan. So, ito na yung small screen. So, lumiit siya. So, nagiging 4 na lang siya. Now, kung palakihin mo to, babalik mo siya ng AMD, ganito yung AMD niya. Kahit na i-large mo pa siya, ganun pa rin siya. Kasi, itong screen na to kasi, hindi siya full size. So, AMD enlarged to siya. Okay? Now, kung gusto mong layout mo na full size, yung hanggang dito sa gilid-gilid, doon mo makukuha yung pinaka LG yan, LG, MD, small, saka extra small. Okay? Now, next is, so ito yon, di ba? One by one. Okay.
Aralin nyo na lang to. Medyo masalimuot ang grid system, pero yung pinaka-basic lang is kung paano mo hati-hatiin yung screen. Yan lang yan. Okay, we have also discussed about typography. Typography, ito yung meron ng standard ang Bootstrap kung ano yung size ng font na gusto mo. So, kung gagamit ka ng H1, so this would be the size of the font. H2, H3, so pababa ng pababa, palit ang size. So, it is maximum of 6 typography. The smallest number, the highest number is the smallest text. Okay? Now, body copy, lead. So kung pwede, may mga ibang ano pa siya sa paragraph, so pwede ka gamit ang lead. So ang lead naman is magiging H3, parang H3 yung size ng ito. Size ng hindi, mas malit nga siya konti. Hindi rin siya H4. H4 pero ba't meron siyang specific talaga na font set para dito sa lead. Okay? Itong lead na class na yan. Na inline text, mark text, delete text. So lahat na yan, mga basic lang to na HTML tags. So pwede natin aralin yan. Now small, kung gusto mo yung may maliit na text, pwede rin ganito, or pwede gagamit ng H6. Okay? Or pwede ka gagamit ng font size. Sa font size, pwede mo may specify yung pinaka maliit pa na size. But for small, ito lang yun, parang standard size. Pero mas maliit siya. I think nasa mga 10 siguro to. Now, strong, it is considered as bold. Okay. Italics, alignment classes. So, meron tayong left, center, right, justify, no wrap. So, parang Excel lang din yan. So, kung gusto mo siyang i-center, so parang ganito. Hindi, yun na pala to. Dito, pwede copy natin to. Copy and paste. Balik tayo dito sa natin, sample natin. Ito is tama, hindi siya pasok sa grade system kasi nasa labas siya ng columns ito, nasa labas siya ng columns. So, ito lang, nasa loob siya ng isang grade 12. Okay, lahat nasa 12 siya. Pero naka-row. Okay, lumabas siya sa row. Okay. So, nilagay natin siya ng form, another form, another form. Pero under siya ng row with the hierarchy, top hierarchy is MD12. Now, lagay natin sa baba. Save. And then, refresh. Ito. So, meron tayong left, center, right. No, justified text, no wrap text. Okay? So, mga basic lang naman to na, mga basic na HTML tag. So, wag mong guluhin yung nyo dyan. Simple lang yan. At saka, aralin nyo din yan sa panahon na kakailanganin nyo. Kung hindi nyo kakailanganin pa, skip nyo muna yan. Hindi naman wala naman tayong exam na kailangan i-pass later on. Unless kung magkukuha kayo ng Microsoft certification as a programmer for ESP.NET, then you should understand, read, and memorize every syntax for ESP.NET kung kukuha kayo ng certification. So, hindi na kailangan natin i-memorize lahat yan. What you will do is, in the times if you need, hanapin mo na yan sa internet. Meron yan dyan. I-analyze mo lang kung kailangan mo. Then, you just copy and paste on your codes. And then, modify it depends on what is you need. Okay? Ganyan lang naman eh. Or kung meron na kayo natapos na project, for example, natapos mo itong buong project na to, so, lahat na yan, pwede nyo balikan to at saka i-copy mo to in the future project. Kung example, meron ka nagawa na layout na dito, sa tingin mo magandang layout na to, i-copy mo lang to, i-paste mo doon sa future project mo. Ganyan lang, kasimple. Tapos modify mo na lang konti. Lalo na pag parehong themes ang gagamitin mo, then mas mabilis siya. Okay? Next list, ito din ganito, 'di ba? So, bakit papahirapan ng sarili niyan o kung nandiyan na yan? So, you just copy and paste. Simple as that. This is free from Bootstrap. So, kung kailangan mo lang ganito na style na listing,
So you just need to copy and paste which is the standard from Bootstrap. Okay? Ordered. O, di ba? Lahat na yan, nandiyan na yan eh. Hindi na kailangan natin i-code yan. You just need to copy and paste. Ganito din. Okay? Now, blocks. So, basic block, user input, lahat-lahat na yan, nandiyan na. Okay? So, copy and paste natin. One of the another example that we have done last week about tables. So, tables, nandito lang din, di ba? Copy and paste mo lang to. Oh. Ang importante lang dyan is naintindihan mo kung ano yung kinapi mo at saka pag-paste mo, anong babaguhin mo. Hindi yung kinapi mo lang, parang nag-aaral, pa yung naaalala ko rin nung college days ko rin eh. Sabi ng mga classmate ko, dahil magaling ka sa codes, pa-copy ha. O sige, wala problema, copy lang. Eh, may mga, bawat isa kasi sa atin, meron tayong mga sarili-sariling way of how we handle the things. So, ganun lang din yan. So, kinapi mo nga to, pero it doesn't mean na as is na yan. Kung hindi, babaguhin mo yan based dun sa style na gusto mong mangyari. Okay, for example, kinapi mo ganito ang itsura niya, pero ang gusto mo pala mangyari is meron siyang kulay-kulay, di ba? Or ganito ang style niya. So, baguhin mo siya, okay? Hindi naman yung 100% na as is na yan. Okay? Yan ang importante doon. Hindi tayo nangangapi nga tayo, lahat naman tayo eh, may dumadaan ng ganun eh. So, but meron tayong sariling atin. Okay? Now, responsive tables or responsive grid system or responsive ticks, that's always based on the screen size. Kung gusto niyo nang mag-response yung layout niyo based on the screen size, then kailangan niyo gamitin yung tamang classes. Okay? Like for example, for the tables, meron siyang sariling class which is called table dash responsive. So meaning, kung itong table natin dito, hindi ito naka-responsive, hindi ito siya gagalaw. Tingnan natin Gagalaw siya. Okay? But, let me see anong layout, anong class ang ginamit natin dito. Table. Now, we just have the class table and table border. So, this is not a responsive, pero nakikita niyo siya, gumagalaw pa rin siya sa size na gusto natin mangyari. Kasi dalawa lang. Okay? Dahil dalawa lang. Ngayon, kung madami na tong columns, TD, TR, so you should have at least another 4. Let's see. 6, 8. Now, the same thing, I need to make this one here 8. 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ito din, 8 din. Okay, save. Palitin mo na palitin. Di, ayos to. At least sumasama siya lahat. Bigyan natin ng malaking text. Ano mangyari? Mahabang text. So, ito. Dapat i-wrap niya to sa maliit na screen. So, ito. Maganda siya. Maganda siya. So, mas ni-improve na nila yung 3.4 pala na Bootstrap. Dati kasi, hindi to lumiliit. So, meaning, hindi mo nakikita lahat na yan. Kasi ito hindi to nagra-wrap. Ngayon nara-wrap niya yung text. So, maganda siya. Okay? So, ito yung kagandahan ngayon sa 3.4 na Bootstrap. Pero hindi pa to yung pinaka-latest version kasi ang latest version ng Bootstrap is 4.1 something. Okay? Now, so yan ang kagandahan. Lalo na pag bibigyan mo ng responsive, so pero dapat hindi na kailangan kasi nagre-response na siya Okay? So kung hindi siya sumusunod sa gusto niyo mangyari, pwede niyo tanggalin. Or pwede mo nilagyan ng responsive. Or kung hindi siya kasama sa grid system, ito siguro sinasabi niya, pag hindi siya kasama sa grid system, ilabas ko siya sa grid system pero under siya ng row.
tingnan natin kung gagalaw pa rin ba siya. Ito ba yan? What happened? Okay, nandito siya sa baba. Gagalaw pa rin siya, oh. Maganda pa din. Kahit hindi siya kasama sa grid system. Kasi nasa labas na to ng grid eh. Kaya hindi na siya pantay dito sa taas, oh. Okay. So, those are the basic, one of the basic important na kailangan always natin ginagamit is tables. Okay? Lalo na pag marami tayong mga data na gustong i-display. Now, forms is para sa mga data entry. Kung meron tayong mga data entry, forms ang gagamitin natin. Okay? Forms, napakasimple lang naman ang forms, diba? Ito, tulad dito. So, copy and paste nyo lang. Okay? So, may gusto kayong data entry. So, hanapin nyo yung form. Dapat nakatag siya ng form. Ito yung closing ng form. HTML tagging siya. So, meron siyang begin, in. Tapos, inside the form, meron siyang group form. Tapos, meron siyang label. Now, input, ito yung text box. Ito yung text box niya. Now, label, ito yung email yan. Itong word na email. Or ito, email address. Yan. So, dahil naka-group siya, meron siyang, mali yung pag-explain ko. Now, label, ito yung nasa taas. Ito. Now, yung email naman, yan yung placeholder. So, kung sa text input mo, meron kang placeholder ito. So, gawin natin that one in action. Ito yung form natin. Basic form. So, ito yung labels natin. Address. Now, ito yung form. For example, email address. Emails. Save. So ito nagiging may ace na siya. Okay? So yan ang placeholder. Placeholder yung kung wala siyang value pa, yan ipapakita niya. Kung mayroon na siyang value, mawawala yan. Okay? So ang pwede-display niya is yung value mo, but your email address, your label will remain on the top. Okay? Sa mga bayad na or mga premium na templates, kasama na meron siya mga CSS na pag i-type mo to, yung mismong mismong label niya is nandito rin sa loob. Let me see kung kagana dito yung katulad nito, meron akong label. At the same time, meron din akong placeholder. Inside the placeholder, inside the text box, meron din pa rin akong label siya. So, for example, tingnan mo, ito yung placeholder niya, pero pag nag-type ako ng value niya, tinaas lang niya yung placeholder para mas maganda siya tingnan. So, sa mga bayad na mga premium na templates, may mga ganyan na tawag ito, design. So, hindi na pag niyan, hindi na rin yan, wala na tayong masyadong gagawin, just a copy and paste. Okay? So, later on, malay nyo, magagawa ka na sarili nyong application. So, kailangan nyo bumili ng also ng template. Mura lang naman ang template eh. This template, itong template na to, this is around 200 reals, I believe. Pero ayos naman kasi marami ka nang magagamitan dyan. Ginamit ko rin siya dito. Yan. So, ito. It's just the same template So, dahil marami siyang mga available na design, so magagamit mo siya ng hindi naman pare-pareho lahat ng isang template na binili mo pero hindi pa pareho yung itsura kasi iba-iba naman yung layout niya na template na pwede mong gamitin. Okay? Now, so isa sa mga importante natin to So, kailangan natin aralin saka intindihin kung paano gagamitin ang inputs. So,
ito lang, input type, email, or kung email man siya, or kung text man siya, or ano dyan. Okay? This is importante, you just need to just design once and then copy and paste on the next. Always on inside the form, kasi kung wala siya sa inside the form, hindi na rin gagana itong ibang mga sub classes niya. So always understand that classes is always works on hierarchy. So kung ang form ang top niya, dapat lahat ng mga classes na under ng form gagana yan sa loob ng form. Now kung nasa labas ng form to, tong mga to, gagana pa rin yan siya, pero hindi siya as you are expected kasi hindi na siya kasama sa form. Now, especially, pag ito ilabas ko to sa form, pag gamitin ko yung submit, yung button na submit ito, pag i-click ko to, dapat isi-save niya to or anong gagawin niya. Hindi na niya to makukuha yung data na yan kasi hindi na siya kasama sa form. So, imagine that ha. So, form is one block. So, for example, ito yung form mo. Now, sa lahat ng data na nandito, na yan, mababasa ko yan at pwede ko i-interrupt lahat yan kasi nasa loob pa ako ng form. Okay? Now, pag nasa labas naman ng itong data na to, for example, ito, Rene. So, si Rene, hindi ko mababasa yan at saka hindi ko ma-interact yan, hindi ko mapapalitan yan, hindi ko makukuha yung value na yan. Reason that, hindi siya kasama dito sa isang group. Okay? Saka hindi siya kasama sa form. Now, if Rene is on another form, okay, is another form, so may sarili din siyang button. Okay? Kasi ang button is yan, ito na yung action, di ba? Kung ano ang gagawin mo. Now, once the button is triggered, that action is something happen at the backend process. So that button is linked to the controller. Okay, ito yung code kung paano siya kung ano ang gagamitin mo, kung ano ang gagawin mo. So, yan ang purpose ng button. Okay? A button will trigger an action and process the information at the backend. So, intindihan din natin yan in the actual later on. Next. So form, madali lang form. Pwede mo i-hide ang form. Again, these are all the classes na pwede natin gamitin. Pwede mong i-horizontal, pwede mong vertical, or pwede mong lagyan ng icons yung before text or inside the ano. Basta marami tayong ano dito mga libre lang naman yan. We just need to do a copy and paste. Now, text area is different from input or text box. In other terms, it's a text box. Now, on text input or text box, and text area is different. Kasi text area is one line information, okay? Whereas the text box is like a word, so pwede ka mag-add ng multiple lines on the text area. Text area is useful for bigger information. Pero kung yung mga limited information lang naman, so gamitin nyo ng text box. Now, kung meron kayong maraming information na kailangan from the user, then you should use text area in that case. Now, another HTML tags called checkbox and radius. So, checkbox ito yan. So, kung may mga nakikita tayo na kailangan natin yung checkbox, so meron lang tayo din, simple lang, dito lang checkbox lang. Checkbox, tapos checkbox, tapos anong value niya. Okay? Now, it is true or false, always true or false. For it is true once the value is checked, and false is unchecked, or 1 and 0, always like this. Okay, now radius is a select, so mamimili ka. Okay, so either this option or this option or this option. Okay, now you can also use the disabled para hindi siya magagamit, like also for the check and the radius. So meron din siyang option for disabled para hindi na makiklik sa user. Okay? So simple lang din to. So for the checkbox, kailangan nyo lang siyang i-group. Okay? At saka pareho ang pangalan. So for example, radius. So ibig sabihin yan, iisang value lang to.
Pero mamimili ka lang which one of these, okay? So, intindihin nyo, checkbox, dapat pare-pareho ang pangalan kasi kung hindi magpareho ang pangalan yan, for example, itong dalawa pareho ang pangalan, ito naman is iba ang pangalan, so hindi din sila magkamag-anak, o, di ba? Or hindi sila pamilya na. So para mapipili mo siya, para mag-shift yung selection mo from one to another, kailangan pareho siya, okay? Ngayon, kung another name naman siya, so that's mean that another group naman siya. So hindi siya kasama doon sa first group natin. So again, intindihin lang natin, aralin lang natin, saka magbasa lang tayo, okay? So, especially sa mga wala talagang experience on HTML codings or HTML programming. Next is, meron pa rin tayong inline. So, di, ano pa rin to, classes lang to sa Bootstrap, okay? So, pwede natin inline or pwede natin i-horizontal. Dito, horizontal. Okay. Now, drop down or selects. Usually, it is called as drop down. Now, on the drop down, pwede din tayo, it's simple like that. So, we just need to copy and paste nito lang to. No? Meron tayong option 1, option 2, option 3, until 5. So, pwede mo babaguhin yung value na yan. Okay? It depends kung sa kailanganin mo o sa needed ng application mo. Now, it depends on how it should be presented. Again, Bootstrap has offered us a lot of classes that we can use. So, meron siyang ganito. Okay? Pwede mo siya i-select pero naka-display na lahat. Okay? Now, meron tayong static control. Okay? Asa si So, Papa ni buttons, help ticks, meron tayong validation. Validation, for example, merong user entry. Now, mali yung or ang user hindi nag-enter ng data but it is mandatory to have the information on this text box. So, ang gagawin nyo, ano nyo lang to, bibigyan nyo ng warning ang user na kailangan nyo lagyan ng value to. So to catch up the focus of the user, kailangan yung something which is madali niyang ma-identify na kailangan mo fill upan ng data yan. So either ganito gawin mo ng ganito, pula siya or ganito or i-highlight mo siya. So that's the purpose for validation states. Okay? Now, this is not much, okay? Pero napaka-importante siya, especially sa mga mandatory fields na kailangan nating i-entry. So, ito usually nagagamit yan during the data entry. Okay? So, pwede niya rin lagyan ng icons. Ito. Just copy and paste. Again, it is just need to do the copy and paste, then you will have that expected result. What else? Control sizing, large, small, okay? So, pwede mo pa natin to gamitin ng input LG up to input small. Okay? Label, buttons. Buttons, ito yung masasabi ko sa inyong buttons. Now, it depends on the color codings that you want. Let's say default. This is the color of the default. But it is only a class. Okay? So, for example, built-in. Ito yung button. Now, what is the class that you want to use as after the button? Like, for example, I want to make this one a default. So, just built-in das default. Built-in das primary kung gusto mong blue. Like that. So, just, again, this is just need to copy and paste. Button, button pa din, sizes. Now, pwede mo siyang i-block para i-fold mo siya. Active state, pwede mo siya i-active state. Okay? So, lahat na yan. So, again, this is all this stuff are the basic Bootstrap, kung paano gagamitin ang Bootstrap. Okay? Images, meron siyang images dito, ganito. Okay? So, kung meron yung image, pwede, ganito lang pala yung image sara. Ganyan, napakasimple. Oo, ganyan lang. Just copy and paste. So, what you want? Let's say I want to have a rounded corner. So, rounded, say img dash rounded. Now, if you want to make it circle, so img dash circle. But if you want to be like a thumbnail,
So, img last thumbnail. And then the source, kung saan yung location ng image nyo. To comply the source, kailangan nating gamitan ng ganito. So, this means it is a root directory of your physical drive. So, hindi nyo kailangan na i-type ng ganito. For example, nasa drive C yung image nyo. C slash, let's say, los slash img slash pic1.jpg. So, this is your physical image, okay? Physical image na nasa physical drive nyo or sa server drive nyo. In HTML, hindi mo kailangan papakita tong root na to kasi para hindi, for security purposes, para hindi, kung mayroong nagbabalak katulad ni si Salvador, nagbabalak siya na i-hack yung PC ni Ma'am Los, malay mo may makikita siya dyan. So, for that reason, ang ginawa ng Microsoft or ginawa ng browsers is kailangan na natin, i-hide lang natin to, hindi siya kailangan. So, to identify that is we use only this sign. Or another sign na pwede mo gamitin is double dot, okay? Double dot and then or double period and then forward slash, meaning this is considered as root. Now, I will say next after this is there's another directory. So I will say dot slash and then the name of the folder. So we see itong folder na to. So just need to copy and paste. That should be your folder. Should be like this. Okay. Now on for HTML baliktad ang HTML baliktad ang directory for Windows folder or Windows Explorer is ang pagbasa niya is backslash, whereas for HTML is forward slash. So ganito, forward siya. Okay? Hindi siya backslash. Kasi kung gagamitin mo backslash yan, ganito, ang ibig sabihin ng HTML na ito assist yan. Okay? Ito assist to. So ito din assist yan. So parang iba ang pagkaintindi niya sa forward slash sa backslash slash. Okay? Dapat naintindihan natin yan. Now for HTML should always a forward slash, not a backslash. Okay? Because may ibang purpose ang backslash sa HTML. Now, color codings, meron naman basic colors, primary colors ang Bootstrap. Meron siyang primary, success, info, warning, and danger. Kung gusto nyo pula, danger mo siya. Now, icons, ito yung mga icons. Like I said before, you can go on the icons label. You can select any icons that you want, and then you just use what the icons that you want to use. Okay? Di-discuss na natin yan on the beginning of on the first day of this cluster. Anyway, babalikan pa at babalikan natin yan. Now, this is how design the CSS. So, kaya nga ayaw na natin na pumunta pa tayo doon sa pinaka-deeper kung paano ginagawa ang CSS kasi mas lalo sasakit ang ulo nyo. Kasi ito yung how we will design for the CSS. For example, gagawa ka na ng text na gawin mo siyang bold. For example, ang class mo is gawin natin dot Rosalyn. For example, Rosalyn, ang class mo is Rosalyn. From that, we should begin in. Now, inside the Rosalyn, anong gusto mo mangyari? So, we say float center, meaning tong text, lahat ng text inside with this class, i-float mo siya ng center. Now, i-color mo siya, color red. Or pwede kang gamitin mo ng hash. Say color hash. Okay? So, di ko alam kung anong kulay yan. Okay? So, ganyan ang pag-design ng CSS. So, ganito ako mag-design ng CSS before. But now, I don't need to go into this because napaka-komplikado to. Kasi bawat classes yan i-design mo. Kung titinan mo yung
CSS ng Bootstrap, hindi natin ma-imagine kung kailan ilang taon natin matatapos to, di ba? Where is the content Bootstrap? Oh, ito yon lahat, oh. So how many lines this? 6,000? 6,000 something lines. Isang taon pa, hindi pa natin matatapos yan. Okay, so this is how it will design the Bootstrap. Okay, or the CSS. So, yung mga may alam sa HTML sa CSS programming, again, ito yung nasanayan nila. Okay? Ako, gumagamit din ako until now, even for the customized CSS na gusto ko. But, it's very minimal. Usually, I use that CSS which is offered to us by the premium templates or on the free templates that we can use. Okay? Now, wag na nyo na itong isipin ha. Ayaw ko yung sasakit ang ulo nyo dyan. Hindi natin, at saka hindi natin itatakol yan. Okay? I just use something, ano ko lang to sa inyo para lang maintindihan nyo paano ba yung mga sinasabi ni Sir Rene na buttons, ito mga BG primary, ano ba yan? Those are called the classes. Okay? Classes of CSS or Bootstrap particularly kasi Bootstrap naman ang ginagamit natin. Okay? So, meron na ginawa na ng Bootstrap sa atin, gagamitin lang natin. But if you want to change something which is outside from Bootstrap, then either way, puntahan mo siya kung anong classes yon. For example, margin 0, summary, video, audio, ano gusto natin baguhin? Itong strong. So, ang sabi niya is the font width is bold. So, iyan ang, pero ang gusto ko na kung gamitin ko ang strong, dapat nagkulay din siyang pula or dapat mas malaki pa ang font size niya. So, dito nyo babaguhin. Okay? Kung may alam naman kayo, pwede nyo dito baguhin. But, I suggest do not change anything on the Bootstrap files. Kasi, pag meron naman kayong update ang Bootstrap, tatapalan pa rin niya yan. Lahat ng mga gawa nyo doon, tatapalan niya. So, the only way, kung meron kayong mga customized na mga CSS na gusto nyo i-attach o i-add nyo, gagamitin nyo sa application nyo, you need to create another file, just intended sa file nyo. So, hindi Bootstrap. Huwag nyo babaguhin yung Bootstrap kasi tatapalan lagi yan kung may mga update. Now, like for example, this is a customized CSS designed by Visual Studio. Okay, hindi to sa hindi to sa Bootstrap. So ito yung ginawa lang ng Visual Studio yung pag-create natin ng web application. Okay, so dapat sabi niya yung body is 15 px which has the padding bottom of 20 px. Px meaning pixels, okay? Now, pwede natin baguhin yan or pwede natin gagawa ng iba pang CSS file. Then din gagamitin lang natin yung classes na yan. Sumakit ba ulo nyo? Di pa naman siguro, no? Okay, center blocks, hindi na kailangan natin yan. Hindi na kailangan nating aralin yan. Okay, friends, lahat-lahat na to. Importante ito aralin nyo, but it's not necessary na kailangan yung gagawin na yung kailangan nyo talaga i-memorize yan kasi hindi ko magagawa yung website ko kung hindi ko memorize yan. No. Again, we can design as simply our website as it is. Simple as, make your application as simple as possible. Kasi, kung masyadong komplikado ka na, kung tulad ng, hindi ko naman nilalato, tulad ng babae, di ba? Daming makeup, daming ganito, ganito. Pero, mas maganda pa rin tingnan yung mas simple lang, di ba? Yung tama lang yung suklay, pag alis, ganyan lang. Hindi na kailangan na parang attend ka ng isang ano. So, what I mean is that if you design an application, make it simple as possible. The most important is how your application it works. Okay? And how is the security of your application. Yan ang importante. Hindi na kailangang papagandahin mo ng sobra-sobra. Pero pagdating naman sa in the back end, hindi naman gagana yung mga ibang features na gusto nyo mangyari. Now, on this screen now, this is the icons. Okay, so in these icons, as we said earlier,
You just need to copy and paste this. Okay, copy this name here. This is how you design your icons. And then, ipipaste na nyo na lang din. Okay, doon sa application. Okay, simple as that. Now, I don't want to go into every on this bootstrap kasi nasasayang lang yung oras natin. Limitado lang oras natin. At least, kung may mga tanong kayo tungkol for bootstrap, pwede naman natin itanong doon sa group natin. At the same time, yung mga basic bootstrap classes na gagamitin natin, i-discuss naman din natin. Okay? Now, what we will do now, so let's design our actual application. Okay? So let's go back to our application. Let's refresh. So this is my home screen of my application. So this is hindi pa talaga, wala pa talagang ganda kung tutusin. So let's remove all this information and then let's place something mas maganda naman siya na totoong application na siya. Okay? So I would say let's remove this. So I have the Geometron on the top. I have row down. This one. But I don't need this. Save and refresh. So only this I have. Okay, this is 6 by 6. Tapos dinilit ko lahat. So isa na lang siya. Sorry. So I just need to copy this and paste. So I have here 2, and this one should be, I would say, online store, diba? Now online store, tanggalin ko to. Okay. Now, it is masyado siyang dikit sa taas. So, pwede mo siyang ipasok dito sa row. Dikit pa rin siya. So, kailangan mo siyang i-content or kailangan mo siyang ipasok dito sa ang row, inside the row. So, itong row, okay, this is to identify that this is ito yung pinaka-row niya, tapos anong loob, anong pinaka-laman niya. So, row, and then inside the row meron tayong mga grid system or columns. But the Geometron was inside the row but outside from any of the grid system. So, gusto kong ibaba siya konti kasi masyadong dikit siya sa taas on the menu. O, tatanggalin ko naman to. So, this is how you will experience, how you will design your application. Hindi yung pagkagawa nyo pa lang is hindi nyo, parang assist na, di ba? No. You should always try and error. So, for example, okay, so kung ilagay ko siya sa ano, kasi kung tinanggal ko siya, tingnan nyo kung tinanggal ko siya, ang text dito is meron siyang bakante sa taas. Ito, may bakante siya sa taas. So, yung Geometron ko, I expected that this Geometron, if ilagay ko siya sa isang grid system, it's a grid system of 12, baka masyadong mabilis lang ako magsabi lang kayo, magsalita lang kayo. So I make this one 12, MD12, small 12, extra small 12. So dosi. Okay, hindi pa rin. Kasi ang Geometron mismo, bumaba lang yung text. Bumaba lang tong text. But the Geometron mismo na classes is zero top. So, zero top siya, dadikit talaga siya sa taas. Okay? Or kung ibaba natin siya dito sa dalawa. So, probably didikit siya dito. Refresh. So, ito. So, dikit siya. So, again, you can use Geometron in many ways. Okay? So, depende kung anong purpose nyo yan. Okay?
Now, but this application is intended for online store. So, probably on the online store, magagawa tayo ng uh, slideshow or gagawa ka ng carousel dito sa taas. 'Di ba? Mas maganda. Gagawa ka ng carousel of products. Then sa button mo, dito sa middle, pwede ka maglagay ng advertising. Like for example, i-keep mo lang to. And then sa baba niyan is yung mga products mo na available. Okay, so I would say I need to have the carousel at the top. So, carousel hindi na natin kailangan paghirapan yung sarili natin yan kasi even for Bootstrap meron siyang carousel. Carousel. Ito. So, ito yung carousel. So, copy and paste mo lang to. So, this is the carousel. Palitan na natin ng actual image. So, copy, paste, and save. And then, back to our page, application, and refresh. Nagaganyan, ito na siya. Okay. But since the image is, wala tayong actual image yan, kaya nagaganito yung image niya. Where's the image? Image. So, yung image is, hindi natin na wala or hindi available on our server yung image niya. Okay, so ganyan yung itsura niya. Now, if we have existing image, let's say may tayong image and tapos ilalagay natin diyan, ipo-point mo lang siya, okay? Sa tamang image. So, you see, ayusin natin to on the image, okay, this is the one. Image source is wala siyang image source. Image source 2, wala din siya. So, let me see kung may mga image ako dito. Baka scandal ko pa na image makikita dito Image. Ito na lang. Aso kong pasaway. So, I just need to copy this. And then, ilagay ko siya sa folder. Where is your application? Okay? Kung saan yung application nyo, doon nyo ilalagay. So, I added this one and Comsofel. And then 2021 online store, and then I have here the content. Inside the content, let me create one folder called miscellaneous. So again, this is the way how I designed my application. So I always do organize the data or folders. So inside the content, meron lalagay na ako ng miscellaneous sa folder because ito miscellaneous lang naman to Now, if I have products of images, so gagawa din ako ng another folder called products para lang din sa mga products. Ito para lang naman to sa yung mga static images lang na mga static images ko lang na hindi naman siya kailangan assets lang, okay? So, nilagay ko lang siya sa miscellaneous. So, you can add more folders, okay lang. Now, let's go back on the application. So, we say source is, ano yung sabi ko kanina? So, you can use like this. And then content slash MIEC, tama ba? Yeah, MIEC, and then the file name of the image. So, that is JPG. To ensure this is JPEG or JPG, okay? This is JPEG. Sure? Yeah, this is JPEG. Okay. Now let me save this. So it's on the second image. So refresh. Should be in the second image. Where is my image? Content dog.jpg. So hindi nakikita ang dog ko. So meaning
Where's my Jeep? Aha. Duda ko nga, bakit may extension to? Is JPEG. Yeah, okay. So, again, refresh. So, I have one error. Naka-double slash ka sa code mo sa yung para sir. Okay na siya. So, yung isang image is, wala namang laman yung isang image, kaya nag-error to siya. Okay. To see the the debugs is just press F12 on your browser, okay? F12, makikita mo tong debug mode yan. Now, nandito yung aso ko, so alin ang gusto nyo dyan? Binibinta ko yung maliit niyan eh. Babae to eh. Sino mga gusto ng aso dyan? Pasaway kasi to eh. Anyway, anak niya yan. Ama niya yung malaki. So just make it refresh. So I just copy and paste. So the two image is exactly the same. So kung palit-palit man to, the same image pa rin. Okay? So simple lang, 'di ba? Simpleng application lang na, 'di ba? So ganito lang gagawin natin sa application natin. Gawa tayo ng next Friday. We will not have at least maybe 30 minutes or maximum 1 hour yung discussion natin. But the rest of 2 hours, 3 hours ba tayo, di ba? So, the rest of 2 hours, kailangan presentation ng project nyo. So, I want to have exactly the same way of how, we should have one design kasi ayaw ko yung si Ma'am Rosalyn, iba yung design niya ng application niya, si ano, iba yung design. So, for the sake of this project, pare-pare lang muna tayo, and then later on, pwede kayo gagawa ng sarili nyo project. So, it doesn't mean na pareho tayo ng picture. Ang picture na ginamit ko is yung mga aso ko. Hindi naman siguro aso din ang gagamitin nyo. So what I mean is that design your application as how it is looks. Okay? So meron tayong carousel at the top. And then at the magagawa lang kayo ng introductory text dito sa gitna. And then dito tayo, kung meron kayong mga advertising, dito nyo ilagay yung mga advertising nyo. And then on the next partition, so we need to do the partition So what will do the partition? First is let's make it by row para mas madali, no? Okay, so kakopy ko to. Tapos i-share ko sa inyo tong codes na to, no? Ano sa tingin nyo? Para lang din sa lahat. I-share nyo na lang sir yung code. So row, asa na yun? Okay. So ang ginawa ko is pinapartition ko siya. So in one row, ito yung carousel. So ganito natin para maganda yung pagka-organize ng page natin. So at the top is the carousel. Now another row which is information. So ito yung information ko, another row. Now another row is ito namang ito si Jomtron. So ang purpose kay Jomtron para sa advertising, kung meron tayong advertising na information na ilalagay. For example, yung website nyo is kinonnect niyo na to sa Google AdSense para kikita yung application nyo, at the same time kikita pa kayo ni Google. So i-search nyo lang Google AdSense. Ano to, bawat may bibisita ng website nyo, tapos may kikita niya ng may mga advertising, 'di ba? May mga website na may mga advertising dito eh. Tapos pag yung visitor na website nyo is nag-click sa link na yan, kikita kayo. Magbabayad si Google sa inyo ng AdSense
sa bawat display ng image yan, this advertising dyan, tapos may nagbibisita sa link na yan. So, magbabayad si Google sa inyo yan. So, kita pa sa inyo, additional income yan sa website nyo. So, meron tayong three groups. First is, pwede natin ganito, carousel. Carousel or advertising, ano ba tawag nito? Carousel talaga pinaka-yan. Now, next is information. Kung meron na kayong maglagay ng mga konting information. Itong remarks yan, pag mga naka-green, remarks yan. So, hindi yan binabasa ng program natin. So, assist lang yan. So, ito naman is advertising. So, advertising nyo, pagandahan lang tayo kung paano advertising nyo dyan. For example, may beauty care kayo na mga products or may mga libro kayo na gusto nyo i-advertise yan, dito nyo i-advertise. Papagandahan nyo kung may mga image kayo, papagandahan nyo dyan. So, sumakit ba ulo nyo? Hindi pa naman siguro, di ba? So, this is the title of the page is homepage. So, kung pansinin nyo, nakalagay dito sa taas homepage. But I don't want that to be homepage. So, I will say this would be ano bang magandang dito? Or main screen or dashboard or store na lang para mas simple siya. So, mawala yung homepage, nasa main store ka na lang. Sa main store ka, okay? Now, so, ito yun. Kung palitan mo ng title, just view back and title, yan ng ano niya. Now, grouping. So, we have group using row. Divide natin sa isang row, sa first row. So, ganito ang ginawa natin ng application, website natin ngayon. So, row 1, carousel. Now, row 2. It doesn't mean na yung row nyo isa lang meaning, inside that row, it could contain a lot of lines. So, but that is a group. So, group yan. Isang group to is another group. So, group 2 is information. And row 3 is advertising. Advertising, di ba? And then, row 4, row 3 ito. Ang row 4 is yung products. Row 4, products. I'm not really sure if Sir Camilo yung nagtanong dati o si Sir Jeff ang nagtanong dati. Kung paano, Sir, paano ba yung mga images ko na i-display ko lang yung puro images lang? I think if I understood it correctly, parang ganito ang gusto niya mangyari. Alin bang may mga images ito? Ito. Ito ba yun, Sir Camilo? Or, Yan, sir. ganito, di ba? Ganyan, sir. Ako, sir. So, ganito rin gusto natin mangyari sa application natin. So, what happened to our application? So, carousel. May mili na kayo ng kung may mga product kayo, ilagay nyo sa carousel. Yung mga, or categories. Okay? Or mga feature products ang nasa carousel. And then, information. Kunting information lang. Okay? And then, advertising. Advertising muna tayo since wala pa naman tayong Google AdSense at saka wala pa tayong domain, so hindi rin magbibigay sa atin ng AdSense si Google kasi wala pa naman tayong ding domain. So may sariling domain ka na, sabi ng Google, okay, may sariling domain ka na pala, sige, ibigyan kita ng AdSense account. Sabi sa AdSense accounts mo sa Saudi Arabia, kung depende sa category. So kung category mo is yung mga top trending ngayon sa Saudi Arabia na mga products, yan ang magdi-display sa advertising mo automatically. So kung may, for example, si Jeff bumisita sa website ni Ma'am Los or ni Ma'am Rosalyn, tapos nag-click siya dun sa advertising ng iPhone 6 or iPhone 13,
So, si Ma'am Rosalyn or si Ma'am Los, nakikita siya doon sa AdSense. Okay? So, ganyan lang. So, sa products naman natin, ganito ang itsura niya, parang ganito. Okay? Meron na din yan, free na din yan sa Bootstrap. So, sa Bootstrap, meron tayo ditong products, di ba? Or images. Ito na yan eh. So, kailangan mo na ng thumbnails. Depende sa gusto nyo. I-thumbnails nyo or i-circle nyo or i-rounded nyo. So, this is okay, another row. Copy and paste lang ha. Wag kang mahiya mag-copy and paste. Walang walang hulihan dito ha. So, ganyan lang. So, copy ko to. Or pwede kayo mag-search. Merong mga libre. Nilagay ko yun doon sa sa chat, sa group natin dati yung mga link ko saan kayo makakuha ng sa under ng Bootstrap pa rin yun. So, wag kayong mahiyang mag-copy nun. Ito so ganyan na yung image niya. So, dahil wala tong image, kakopy ko lang tong image ko kasi isang image lang naman meron ako. Copy ko lang to. Okay, ganyan siya. Napakalaki kasi wala akong size. So, I would say width of 50px. Ito, kalaki naman siya. So, kanina ko siyang 100. Maliit pa din. So, 200 maybe. 250. Okay. So, 250 with 250. Again, wag kayong wag kayong kabahan diyan Lalo na yung mga beautiful ladies natin, wag tayong kabahan diyan. Mga standard lang yan simil tags yung mga ginagawa ko. Walang special diyan. So, tingnan nyo. Okay? So, ganyan lang yung mga image nyo, tapos lagyan nyo ng mga text. Para sa presyo, magkano to, anong product name, description. So, 'di ba? Simpleng application, 'di ba? Oh. Sino hindi matutuwa diyan? Simpleng ganyan lang pala pag-design yan, Sir Rene. Ganyan lang. Ganyan ka simple lang 'yan. Tapos publish nyo na 'to. Oh, 'di ba? May application, may web page na kayo. Now, on the top, about, palitan nyo ito ng information. Now, contacts, palitan nyo rin ng information. Yung information nyo. Okay? Now, for the register and login, keep this one as is for the meantime. That should be later. I-discuss din natin yan on later part of this course. On this cluster. Now, home screen. Ito yung home screen natin. Ganito ang itsura niya. So, what should I need to give it to you is this one. So, ikakopy ko lang to and then i-share ko sa inyo sa chat. I-copy and paste nyo lang to sa application nyo. So, this is the product. Sino nakabukas ng Visual Studio sa inyo? Meron ba? Bakang nakatulog na ata mga estudyante ko lahat Ma'am Rosalyn, kasi mabilis laptop nito no? Challenge ko nga to. Nakabukas yung Visual Studio mo, Ma'am Rosalyn? Sir? Nakabukas yung Visual Studio mo? Dito lang. Buksan ba? Nakabukas? Opo. Sige, i-copy. Pero hindi ako. Ha? I-copy and paste ko tong code, tapos, kaso yung image mo, kailangan mo ito palitan ng image. Okay, so ilagay ko lang dito sa group natin. Tapos, copy and paste nyo lang to. Okay, so copy and paste nyo yan. Ilagay nyo sa home screen. Home screen. Punta kayo dun sa views. Tapos home. Tapos index. Okay?
Isulat nyo nga para hindi nyo makalimutan. Now, to apply these codes, you need to go on views and then home. From home, hanapin nyo yung index. Tapos double click nyo ng index. Ito na yun. Tapos just delete everything and paste this what I have shared on the chat or on the group. Okay? Now, simple as that. So, ano pa ba? Ano pa bang gagawin natin dito? Okay. So, bawat products is lalagyan nyo din ng hyperlink. So, either the hyperlink is on the image or there is something like this. Meron siyang button na read more or view details. But usually, as a user, make it simple as just click the image. Once the image is clicked, it will bring you to another page, okay, which is the product information or the product details information. To do that, let's go back onto the product, and then on the product, there's an image. Now, on the top of the image, you need to add another line, and we say hyperlink, href, okay. Now, on the hyperlink which we want to go. So, for now, we need to create another actions where we will bring this product information. Okay. Now, for now, what happened is that once I click this button, once I click this image, it will just refresh the page. Okay. So, kasi wala naman tayo nilagay dyan, empty lang naman siya. Empty lang siya. Once it is empty, that is called refresh. So, nire-refresh lang niya yung page. So, pag i-click ko to, yan. So, nagre-refresh lang siya, bumabalik na siya sa ano. Nire-refresh lang niya yung buong page. Ito naman, walang action tong dalawa kasi wala siyang href or wala siyang hyperlink. Now, we need to add another hyperlink on this. So, to create another actions is we need to go on medyo masakit-sakit na ulo nito So let me stop this. Then I need to go on my home controller. So to find your controllers, you need to go on the controllers folder, and then find home. From home, we have 3 actions available for now. We have index, about, and contact. This home controller has also a representation of views, which is under on views, home, and action views. So we have about, contact, and index, which is exactly the same as the 3 on the home controller. Now, on this case, when I need to add called product details. So I need to create a product details here called public action result, and then product details, open and close, begin, end, and then return view para pag may pupunta dito, itong view na to ang pupuntahan niya. Now, a little bit advanced na to So, but dahan-dahanin na natin. Okay. What we do first, punta ka ng controllers mo. From the controller, find the home controller. Double click on it. And then go on the bottom of or after the contract. It should be look like this. Yung screen nyo, 'di ba? Meron siyang begin in. Now, after the contact, mag-add ka ng isang action. Just pwede mo to i-copy and paste lang to. And then just add this another name called product details. Now, on the product details, pwede tayong maglagay ng parameter. What is parameter, sir? Parameter naman, yung ibig sabihin niyan, like for example, ito. This is an action. This is the domain. This is an action, and this is a parameter. No, this is another action. This is another action. This is another action, and this is the parameter. How to make it that simple? Ito ata ang pinaka-simple. Ito ang pinaka-simple.
So, domain or home controller. Say, for example, imagine na lang natin. So, ito is our domain. Now, search is no, kasi wala din tong controller eh. Ito kasi domain to eh. Nasa domain kasi dapat ang maganda kasi yung example is ito na lang, yung sa atin na lang kasi hindi ko rin ma-explain sa inyo diyan ng sa Google na ano kasi dapat yung domain, separate yung domain. Ito kasi yung pinaka-domain eh. Separate yung domain tapos papunta ka ng home. Hindi kasi nakikita yung ano eh sa usually kasi ang home hindi na pinapakita eh. Kaya dito sa Google hindi na pinapakita yung home kasi ito na yung pinaka home screen. Sa atin din ganun din. So ito yung pinaka domain tapos yung home screen natin hindi nakikita kasi wala naman tayong parameter na pinuntahan. Pero kung meron tayong pinuntahan, like for example, pupuntahan ko si contacts, so makikita nyo meron tayong home and then ito yung action. So again, ito yung domain natin and then ito yung home which is our controller home and then ito yung action. Next is action. So ang action is let's say is about. So about is an action. Okay? Now ulitin ko para yung mga sumakit na yung ulo diyan. Now this is the domain. Okay? Your domain. Yung for example www. Yung pangalan nyo and then controller. Next is the controller. Since our controller now is home. So, home ang ginamit natin. And then, yung action na pupuntahan natin. So, if puntahan mo yung home, okay, ito yung home controller. Now, anong mga action na pupuntahan natin? Meron tayong index, about, and contact. So, in this example is, I see I need to go for about controller. Also, about action. Now, in about action, kung gusto ko siyang lalagyan ng parameter, I would say, parameter. So, okay, dito sa about tayo. Now, lalagyan ko ng parameter na name. So, sa parameter naman is kailangan mong i-specify yung type. So, parameter. Pinapahirapan na kami ni Sir Rini Basic pa ba to? Now, parameter is you need to define the type. Then, after the type is the variable name or parameter name. I will say variable name. So in this case, I will say my type is string and my variable name is say NME or name, whatsoever it is. Variable name is your name, is your naming. So wala pa kailam diyan si ASP.NET as long as do not use the standard variable names, yung mga variable name na standard na gamit na ng Microsoft. So wag niyo gagamitin yon kasi hindi niya i-honor yan. So name which is para sa iyo lang. Okay? So on this case I will say string NME. So say string NME. So this is the type and this is the variable name. Clear? May sumakit na bang ulo dyan? Wala pa ba? Maganda, wala pa no? Now, okay. Naduduling lang, sir. Okay lang. Naduduling Anyway, nare-record naman natin to so pwede nyo to i-review later on. Okay, so on about, I will say I have the parameter name. Now, since I only have the viewbugs, I have the viewbug message called message only. Okay, so we have the viewbugs and the message. So wala akong name. So in this case, pwede ko gagamitin ang message, okay? Para hindi na ako magbabago kasi otherwise pupuntahan ko yung view nito tapos babaguhin ko naman siya doon. So meron ako ditong title and image, message. This message is exactly the same on here, 'di ba? Ito, pareho. Now, para wala na akong babaguhin diyan is I need to pass this variable data or the variable data to or variable
value to this view bag. So, itong NMA ang ipasa ko dito. Okay? Now, kung patakbuhin ko to, ang kailangan ko na gagawin is about and then question mark kasi may parameter ka, so i-question mark mo siya. So, about slash tama. Nalilito ako about question mark and then the variable name NMA then Rene. So, kung patakbuhin ko yung program, let's run the program. And then let's just copy this and paste. Or pwede nyo yan kahit na i-type nyo yan dito. So let's type this again. Slash home slash about question mark the variable name and then equals Rene. Enter. So nakikita nyo dito yung pangalan ko. So let's see. Si Ma'am Lucy. Okay. Or si Ma'am Rosaline. Okay. Or si Sir Franco. Okay. So what happened here? Exactly. What happened is that the system is that asking you, is there any parameter on this page? If there is no parameter, like for example, ang parameter ba yan, sir, is mandatory or hindi siya mandatory? So, the parameter is always an optional. But, it depends on the process. Because if you are needed this information on the processing, then kailangan mo siyang i-mandatory. So, in case hindi nagbibigay ng information ang user, wala siyang ni-enter na value, wala siyang ni-enter na pangalan na Franco or Jeff, so ang gagawin niya, ibabato kanya to another page. Sabihin niya, you must provide a name, o you must provide your name, o you must enter your name sa ganyang error. Okay? So, i-delete ko to, ano mangyari? Nandito pa rin, okay? Wala pa rin error, pero wala siyang i-display, di ba? Ngayon, dahil hindi naman siya ang sinasabi nga natin, di ba? The variables is always optionals. Now, just it depends on kung paano pangailangan yan doon sa application processing mo na. Application processing, ito yung tawag na application processing dito, kung paano natin i-interpret yun. Kung kailangan niya to, so i-require niya na kailangan yan. Kung walang value yan, that would null, then it will throw to another information or send it to another page. So, like for example, I will say, if condition na naman, ito pinagagawa ni Sir Rene, mukhang sabi niya basic lang. Ngayon parang hirap na, pahirap na. Ganun talaga, pupunta talaga tayo dito. So dahan-dahan na natin hanggat ma-absorb nyo kung paano natin gagamitin yan. So we Mahirap can use, talaga, sir. hirap ba? Huwag kang mahirapan, nandito naman kami handang tumulong sa iyo Okay? Now, condition. Now, on the condition, we have a lot of conditional statement. So, ito na naman tinatawag ni Sir Rene naman. Pahirap nga talaga ito Conditional statement. So, conditional statement, meron tayong isang if, case, when, where, ano pa ba? Lahat na naisip nyo. But on .NET, on C#, this is called C#. In C#, you have particular conditional. So in C#, .NET C# conditional operator. So pwede nyo itong basahin. Nandito lahat yung conditional operator ng C#. Or yung na-share natin na yung cluster natin. Pwede nyo basahin yun. Kompleto yun mas kompleto yun kung yung mga information nandun. Kailangan natin siya aralin. Pero yun nga, sabi ko sa inyo nakaraan, ayaw ko yung basahin natin yung isa-isa kasi hindi kayo nagbabayad para lang babasahin na natin sa bawat meeting natin yung anong nandun sa tutorial na yun. Hindi yan ang binayaran nyo. Okay?
binayaran nyo is matuto kayo, hindi yung matuto kayo paano babasahin yun. No. Now, conditional statement, one of this is if condition. So, if condition is always checking if it is true or false. Again, if condition is validating the value either it is true or the condition it is true or false. So I would say if name is equal to loss, okay, then anong gagawin mo? So let's say family name or if name is equal to, yun na, hindi ko alam anong family name. Okay. Now if not, kung hindi naman siya hindi siya loss, so let's say else, I will say with an if name is equal to Rosalyn, then equals to if name is equal to anong if name niya. Else kung hindi pa rin, so pwede ka pa rin magdagdag ng lahat ng mga tanong mo na gusto mong itanong. Pero in the end, pwede mo sabihin, okay, sa lahat na yan, pag hindi ang condition na tama, so ang if name niya is ganito. Okay? Then in. Simple as that. Okay? Ato translation lang to sa understanding lang natin ha, pero hindi yan ang syntax. Ang syntax for if is in C# is different. But this is not, pinaintindi ko lang sa inyo kung paano ang conditional statement ng C#. Oh, sorry, conditional statement. But in C#, the right syntax, I will say syntax. And the right syntax for if, it should be if, open and close parenthesis, and then the variable or the condition we say NMA on our case is equal to ganito, meaning empty, then begin in. Simply as that. So if condition, open close parenthesis, and then the variable, and then the value or the condition. This is called the condition. So let's go back here. We still have 15 minutes. Now we say NMA, but I will say equals null or empty. So we say string that is null or white NMA, then begin in. So ang ibig sabihin, kung ito white space or null or empty siya, then ang ilalagay ko lang dito is NMA is equal to you must provide your name. Save and then run the application. So ano nangyari? Okay. Error siya kasi hindi daw tayo sumunod sa syntax ng C#. So ano sabi niya dito? Error. Expected semicolon. So wala tayong semicolon. Lagyan na pala ng semicolon, sabi niya. Save and then run. Okay na daw. So simple as that. Okay? Let's run. So I will say about. So ano sasabi niya? You must provide your name. Kasi wala naman, empty naman siya, di ba? Now, ngayon kung lalagyan ko siya ng parameter name, so NMA is equal to Rosalyn. So I have here Rosalyn. Hindi yung empty ganyan na. So ngayon kung tanggalin ko si Rosalyn, I will say like this. So ang i-display niya is you must provide your name. That is how we design on the condition here. So again, diniscuss ko to siya, reason that kailangan natin siya dito sa product details. Now on our product details, now let's me go back here. Okay, ito yung pinaka-project natin, di ba? Ito yung pinaka-application natin. Now, once I click this, so this must go on the specific product details. Ibig sabihin,
pag bubuksan ko to, dadalhin ako sa tamang information, sa full detailed information nito. So since kailangan sa tamang information niya, so kailangan siya may sarili siyang parameter. Naintindihan niyo ko? Kasi hindi naman pwede, pag-click ko dito, papareho sila information. Eh hindi, magkaiba silang product eh. So since they are different products, so we should provide the parameters to identify that this is a dog, this is a cat, and this is a dog, or whatever it is. Okay? Now, that is the importance of parameter. Now, bakit ba pinahirapan nyo na kami, sir? Di ba dapat hindi pa ganun? Oo, pero kailangan na natin mag-design, kailangan natin mag-proceed kasi nandito na tayo eh, di ba? So, we have limited number of meetings. Hindi naman tayo forever na ganito. So, mag-abot din tayo ng isang taon. So, we try to catch up as possible. Then, kung nalilito man kayo o naguguluhan man kayo o nahirapan kayo, mag-PM lang kayo sa akin ha, either by personal or on the group. So on personal, try expect na maybe ma-late ako mag-reply sa inyo. It might be busy ako. But I suggest use the group chat rather because we have also programmers on that group. So they can help you on to assist you right away ng baka alam nila kung ang sagot. So on this case for the products, I would say string prod name. So meaning this is I require the product name or a product. I will say a product or I will say a product ID. I will say prod ID. This is the type and this is the variable. So this is doesn't matter at all. So kahit ano ilalagay mo diyan, walang hindi yan hindi yan importante kung anong ibig sabihin yan. Hindi wala pakialam si Microsoft sa inyo diyan. That is your variable name and you must use that variable name exactly as how you design. Okay? But hindi yan standard na kailangan mong i-memorize mo pa kung anong kailangan ilagay mo diyan na variable name. What is the standard? Is the type. So the type is string, so you must type like this, string. You cannot use capital A or capital T. No, because the type is always anyway, pag i-type nyo pa lang, may drop down naman eh. I would say string. So may string naman dito. So ito gagamitin nyo. But another string is another meaning. Okay? So another purpose for capital S. So always use this small is for the string. String meaning it contains the alphanumeric. Now if you say decimal, that only for the decimal. You say decimal, that's only for the decimal. I would say float or double, that is only intended for the numbers. But since I need general information, I will say string. Okay? Now, to create how to create a form. How to create a view. How to create a view that corresponding to our actions. Kasi kung pupuntahan mo yung home, currently meron lang tayong about, contacts, and index. So wala pa yung isa, yung ginawa natin na product details. Paano ba? Simple lang. Just go inside on that action and then just right click, then click add view. Again, just go inside on that action and then just right click add view. Now if you want to go to that view or display that view, then just need to click go to view. So yung mga existing na, pwede nyo gamitin yung go to view, pero yung mga hindi pa, mag-error to. So I will say click go to view. Microsoft is unable to find or matching a view, so wala pang view para dyan. So to add a view, just right click add view, simple as that, and then add. Okay, click add and then click add. That's it. Wala kang gagalawin ha. Again, paano ba 'yun? Right click, add view, click add, then click add. That's it. Wag ko nang gagalawin diyan kasi kung may gagalawin ka pa diyan, mag-error na naman 'yan kasi hindi naman 'yan nakikita yung view name niyan. So later on i-explain ko sa inyo kung paano
Marami tayong gagawin dito but for the very basic, it's just simple like this. Right click, add view, add, and then click add. Okay? Just be patient sa mga mahina ang laptop. Medyo tatagal yung pag-create but maybe a minute, okay? Now, so we just created and then we have now the new view, sir. We have the product details. Now, that is corresponding exactly the same name on our product actions. So, kung dito, kung pupuntahan mo na ngayon, pwede mo right click and then go to view. Yan, nakikita mo na. Now, para mabilisan lang, kasi we still have 7 minutes. Now, to do that, our products must be linked or must be, kung i-click natin yan, dadalhin niya tayo doon sa product details na yun. To do that, we have the href or hyperlink, and on the hyperlink, I would say route, and then the controller name, which is our the controller name is home, and then our action name, which is called product details. So to make sure, you just need to copy and paste the product the action name para di ka magkamali dyan. Kasi kung magkamali ka dito, nagka-wrong spelling ka dyan, mag-error na yan kasi hindi yan mahanap. So, just copy and paste that controllers that you want to go or to want to use. So, copy, paste. Now, parameter. So, I would say on this parameter, I would say dog. So, question mark. What is called product name. Now, ito din kailangan nyo rin itong tama. Kasi kung hindi ito tama, hindi niya ma-recognize din na ito yung parameter name nyo. Anyway, dito tayo magtagal. So, maintindihan niya. Kasi bawat meeting natin dito at dito lang tayo. So, I would say product is dog. And that is would be cut, whatever it is. Now, I just save. And then run my project. Now, so if I go down on the first picture, meron tayo, kung titingnan mo ito sa baba, meron akong ditong HTTPS localhost home product details question mark product ID is equal to. I don't know kung ito. Yung naka-item dito sa baba. Yan. Yan yung binabasa ko. So kung i-mouse over mo yan, yung mga merong hyperlink, nakikita nyo dito sa baba agad kung saan siya pupunta. So, pag-click ko nito, dadalhin niya ako sa product details. Okay? That would be later on. But what is your project, what is need to be to be presented next week is that this screen. Ito. So, carousel, information, short information, shared advertising that you want to display, and a few products that you want to display. Kahit na yun lang muna, wag mo muna tong product details kasi baka dudugo na ilong nyo yan. For now, I need by next week to have this kind of page that you have. Okay? What you will do, kinopy and paste ko na yung codes dito. I-paste nyo na lang yan. Okay? Paste nyo na yan, gagana na yan doon sa application nyo. So, sino yung mga merong ang Visual Studio dyan nakabukas, pwede nyo i-try yan, gagana na yan. Palitan nyo na ng image. Now, make it sure that kung copy and paste mo lang yan, dapat under your content folder, meron kayong MIEC na folder. Inside that folder, you must have this image or any image. Make sure that you copy the correct image name as your source of your image. Ito. Nag-double slash na pala ako dito. Hindi ko napansin to So, that's still working. Okay? So, question and answer.